Hello there, living things and non-living things. For today's Joy Amazing Vlog, samahan niyo akong libutin at ikutin ang Bambanti Village here at Ilagan, Isabela. Tampok ang mga nagaganda mga booth at kakaiba mga scarecrow ng iba't ibang bayan at syudad ng Isabela. Kaya naman tara at samahan niyo kong i-explore sila isa-isa. And let the exploration begin. At una ko ang pinuntahan ang pinagmamalaki ng bayan ng Gamu, na kilala bilang agri-industrial town ng Isabela, na talaga namang pang world class ang kanilang booth. Isama mo pa ang kanilang giant karnero. O diba, saan ka pa? Let's go! Bayan ng Gamu! At sa gabi, ganito naman siya kaganda. O diba, ang lakas maka-hotel vibe ng PEG. Kaya ano pang hinintay ninyo? Let's go sa booth ng Bayan ng Gamu. Sunod ko namang pinuntahan ang Bayan ng San Agustin. Kung ang Gamu ay may karnero, ang San Agustin naman ay may kalabaw, na kilala bilang farmer's best friend. Kilala naman ang Bayan ng Gamu bilang sustainable farming town ng Isabela. Kaya siguro kalabaw ang naisip nilang konsepto na maging scarecrow. At nung nilapitan ko nga ang booth para makita kung saan siya gawa, abay gawa lang pala ito sa pinatuyong dahon ng saging. O diba, napakamalikhain nila. At sa gabi, ganito siya kaganda. O diba, saan ka pa? Tara na't pasukin ang booth ng Bayan ng San Agustin. Tara't isunod naman natin ang booth ng Bayan ng San Isidro, na kilala sa kanilang Patik Festival. Kung gawa sa pinatuyong dahon ng saging ang scarecrow ng San Agustin, ay gawa naman sa mga buto ang scarecrow ng San Isidro. O diba, kita niyo mat, nagtangsit dangay, na sinamaan pa ng mga baki o pangitlugan ng mga manok ang kanilang booth. Yan naman mas lalo pang gumanda, nagtarakian niya. At kilala din ang bayan ng San Isidro bilang agri-growing town ng probinsya ng Isabela. Kaya naman, halina't pasukin ang bibong-bibong bayan ng San Isidro. Sunod naman nating pasukin ang pinagmamalaki ng bayan ng Benito Soliven. Dahil ang inspirasyon ng kanilang booth ay gawa sa puno ng saging. Kaya naman, kilala ang bayang ito sa kanilang Sabunganay Festival. At talaga naman, ang kanilang scarecrow ay gawa sa puno ng saging, na nilagyan pa nga ng dahon at bunga ng saging. At Sabunganay nga pala ang tawag ng mga Ilocano sa puso ng saging. At ang bayan ng Benito Soliven ay kilala bilang Agroforest Municipality ng probinsya ng Isabela. Kaya naman, tara na't pasukin ang booth ng bayan na may puso't damdamin, ang bayan ng Benito Soliven. At hindi namang bisitahin ang booth na pinagmamalaki ng bayan ng Santo Tomas, na kilala rin bilang young and progressive town ng probinsya ng Isabela. At talaga namang kakaiba ang kanilang giant scarecrow, dahil gawa lang naman ito sa kawayan at makukulay na salamin, na bibihira ka nalang makakita sa panahon ngayon. At dahil nga namangha ako, abay pinasok ko na rin ang loob ng kanilang booth, at eto lang naman siya kung gaano siya kaganda. O diba, chandelier na gawa sa kawayan, may kasama pang pailaw sa loob. At sa gabi, ganito lang naman ito kaganda. At hindi lang yan, dahil may pasabog pa sila. O diba, apaka-high-tech? Congratulations bayan ng Santo Tomas! Atin namang bisitahin ang booth ng bayan ng San Guillermo, na kilala sa bansang na Agroforest Frontier ng probinsya ng Isabela. Kung ang Benito Soliven ay may Sabunganay Festival, ang bayan ng San Guillermo naman ay may Kasabaan Festival. Patunay lang na ang probinsya ng Isabela ay magaling din sa banana farming. At sa gabi, ganito naman siya kaganda. Kaya naman, sa mga pusong nagsusumamo, tara sa booth ng San Guillermo. Sunod naman natin ang booth ng bayan ng Burgos, a small town with big potential. Small yet productive municipality. Maliit man pero kayang makipagsabayan. Yan ang bayan ng Burgos. At sa lahat ng giant scarecrow na nakita ko, dito ako nawindang. At sobrang namangha, dahil gawa ito sa mga kable at bakal ng mga sirang sasakyan. O diba, ganyan ka-talented at ka-creative ang mga taga-Burgos. Shoutout na pala kay Sir Kevin Marquez Estela. At sa gabi, ganito siya kaganda.
Kaya naman sa mga taong ang pagmamahal ay umaagos, tara sa booth ng Bayan ng Burgos. Atin namang bisitahin ang booth ng Bayan ng Maconacon, na kilala bilang Isabella's Hidden Coastal Paradise. Dahil isa ito sa mga coastal towns ng Isabela. Kaya naman ang bayang ito ay sagana sa yamang dagat. This town is one of the hidden gems of Isabela. Kas Maconacon, tara sa Bayan ng Maconacon! Atin namang silayan ang booth ng Bayan ng San Manuel, known for their Cariada Festival. At kilala din bilang Agri-Livestock Municipality ng probinsya ng Isabela, na ayaw din magpaawat sa ganda paggabi. Isugarod nga pantay magkakaryada, ijay booth iti San Manuel. At ngayon naman, tara sa booth ng Santa Maria, na kilala bilang Agri-Fishery Town ng Isabela. At sikat na sikat din sa kanilang Mabanga Festival dahil kilala rin ang bayang ito bilang magaling sa paggawa ng mga banga. Naagad ko namang nilapitan isa-isa dahil sa sobrang ganda. At hindi lang yan dahil may itinatago pa itong ganda. Tada! Oh, ayan. Ganda. Oh, at itinaas pa. Diba? Ang gagandang bata. Ay, yung umiikot palang banga. Kaya naman tara na sa booth ng Santa Maria. Isunod naman natin ang booth ng Bayan ng Alicia, na kilala bilang Rising Agro Industrial Town ng Isabela. At tanyag din sila sa kanilang pinagmamalaking Pagay Festival Palitok ti Isabela. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, takapagdanggol ng wagas. Ko naman. Naagad ko namang pinasok ang loob ng kanilang booth at dito ako namangha. Dahil ang dami nilang produkto, lalong-lalo na ito, ang buro, my favorite. Kasta kumaa, na mas lalo pang gumanda nung kinagabihan na. Kaya naman mamangha sa ganda ng booth ng Bayan ng Alicia. Ngayon naman tayo mabighani sa ganda ng booth ng Tumang Winnie. Siyempre, nakakabighani din ang kanilang scarecrow. Kahit medyo scary, but extraordinary. Kilala ang Tumawini bilang Heritage Church Capital of Isabela dahil sa Baroque style ng kanilang simbahan. And it's also one of the oldest church in the Philippines. At talaga namang extraordinary din ang kanilang booth dahil gawa lang naman ito sa salamin. O diba, anya makunam, nagtangsit. No natangsit ti bigat ay na, mas natangtangsit manan tirabe kasladay ta nagtangsit ngam extraordinary. Kaya naman, tara na't mabighani sa ganda ng extraordinary Tumawini. Ngayon naman, ating bisitahin ang booth ng Bayan ng Rojas, na kilala rin bilang Rice Trading Capital of Isabela. At syempre, sikat din sila sa kanilang Pinakbet Festival. Kaya naman, nung pinasok ko ang kanilang booth, makikita mo ang iba't iba nilang produkto, lalong-lalo na ang mga gulay. Dahil hindi lamang sila sagana sa bigas, kundi mas sagana rin sila sa mga gulay. Kaya naman, hinango dito ang pangalan ng kanilang piyesta dahil sagana sila sa mga gulay. Isa pa sa nakatakot ng aking atensyon ay yung murals na nakita ko sa loob mismo dahil ito lang naman ay gawa sa mga buto ng mga gulay. Ilang yan dahil gawa din ito sa iba't ibang uri ng bigas. O diba, nagtangset. At ayaw din paawat dahil sobrang ganda rin ito tuwing gabi. Kaya naman atin nang pasukin ang booth na singganda ng mga alahas, ang Bayan ng Rojas. Tayo naman ay mapahamon sa ganda ng booth ng Ramon. O, kas makita yumot, yung kanilang scarecrow parang Aquaman na hinaluhan ni Ariel ng The Little Mermaid. O diba, ang smart lang ng idea. Dahil sa lahat ng scarecrow, ito ang kakaiba. At di lang yan, dahil sa lahat ng booth, ito din ang kakaiba.
O, kas makita yung may pa-aquarium mga take. Na para bang meron tayong sariling Isabela Ocean Park. Brought to you by the Municipality of Ramon. Konamat! Kilala rin pala ang bayan ng Ramon bilang Energy and Irrigation Hub of Isabela dahil sa kanilang sikat na Magat Dam. Kaya naman, tara na't mapahamon sa ganda ng booth ng Ramon. Ngayon naman ating amuyin ang halimuyak sa ganda ng booth ng Reyna Mercedes na kilalang kilala sa kanilang Macetas Festival dahil dito lang naman matatagpuan ang Meraki Garden. At di lang yan, dahil kilala din ang bayan ng Reyna Mercedes as Heritage Town of Isabela. Dahil na rin sa kanilang Spanish heritage. Kaya naman, tara na't amuyin ang halimuyak ng ganda ng booth ng Reyna Mercedes. Ngayon naman, ating lakbayin ang booth ng Municipality of San Mateo, na kilala din bilang Agri-Commercial Town ng Isabela. And of course, the Munggo capital of the Philippines. Kaya naman, sa mga kagaya kong mahilig sa munggo, tara na't pasukin at lakbayin ang booth ng Municipality of San Mateo. Tara naman sa booth ng Delfin Albano, na kilala din bilang Agri-Fishery Municipality of Isabela. Shout out na pala kay SB Elijan Cañero ng Delfin Albano. O diba, ayaw din magpakabog paggabi dahil sobrang ganda rin nito. Kaya naman, kung ang hanap mo ay macho gopito, tara na't pasukin ang Delfin Albano. Halina't masdan ang booth ng City of Ilagan, the capital city of the province of Isabela. At kilalang kilala din as the corn capital of the Philippines. Kaya naman, ang kanilang booth ay hango sa kanilang produkto, ang mais. At sa lahat ng chandelier na nakita ko, eto ang kakaiba. O, diba? Amazing! Dahito yun, ti amin nga katatangsitan, ti amin nga chandelier. Nagtaraki nga'y, pati mga awards ang dami. Patunay lamang na ganyan kagaling at katalented ang mga taga-Ilagan. Kaya naman, kung ang hanap mo ay tunay na kaibigan, tara sa booth ng Ilagan. Nagmayat di chandelier danay. At ngayon naman, tara sa bayan ng San Mariano, na kilala bilang Eco-Tourism Capital of Isabela. Anyakan, nagtangsit. Ay talaga, nagtangsit nga talaga. Taapay ko nam, ay nakitaan niyo mga niyang material tinusarda. Tapno laing may takderda dahito nga boot. Ika, umikat anak ko, may kitaam ni asik gata. Kitaam nagtangsit talaga. Kas makita yung o gawalan naman siya sa coconut husk at coconut shell. O diba? Tumangsit. Katno katangsitan mo't lang tibabero ko nyo dahil titiro talaga nga katatangsitan ta aming katatangsitan. O, kita nyo. May kayo siripin nyo nako. Siripin nyo. Tada! O, diba? My baby crocodile. Kayong mga buhaya kayo. Kayong mga buhaya dyan. Kayo talaga mga buhaya. Cute nyong mga buhaya. Ka naman. Kas makita yung mo't dore rabii. Nagtangsit mo't lang jibot da. Kaya naman, kung ang hanap nyo ay gwapong matipuno, tara na sa San Mariano. Dumako naman tayo sa booth ng Bayan ng Cordon, the gateway to Isabela, at kilala rin as the fruit basket of the province of Isabela. Sino ba naman ang hindi mapapamangha sa kanilang booth? At isama mo pa ang kanilang giant scarecrow na talaga namang kakaiba. Dahil para mo na rin napasok ang mundo ng Encantadia. At dahil dyan, tara na't pasukin ang mala fairy tale inspired booth ng Bayan ng Cordon. Sa loob ganito'y makikita ang iba't ibang produkto ng kanilang bayan. Shout out na rin pala kay Engineer Clyde Tabisora from Cordon, Isabela. Ana, o may kayo gumatangan apaw. At mas nakita pa yung tunay niyang ganda nung kinagabihan na. Dahil para ka talagang nasa mundo ng Encantadia. Kaya naman, atin ang pasukin ang kakaibang mundo sa booth ng Cordon. Ngayon naman, ating bisitahin ang booth ng Bayan ng Nagilian,
the oldest town of Isabela and the cradle of Isabela civilization. Sino ba namang hindi maaliw sa kanilang nakakabaliw na giant scarecrow? Isama mo na rin ang kanilang napakagandang booth. Tara at ating pasukin kung ano nga ba yung mga produkto na pwedeng bilhin. Pwedeng bilhin para sa araw ng mga pag-ibig. Yan ang mga bulaklak. Andyan din ang mga pagkain pampasalubong at mga decorative arts na pwedeng ipangdisenyo sa loob ng bahay. O diba, saan ka pa? Para ang jowa mo hindi ka iwan, tara na't pasukin ang booth ng Bayan ng Nagilian. At atin namang sisirin ang pinagmamalaking booth ng Bayan ng Divilacan, isa sa mga coastal municipalities ng probinsya ng Isabela, and the gateway to the Pacific. O diba, kung merong mushroom-inspired booth, Royal Crown-inspired booth, ang Bayan ng Divilacan, meron silang ala cruise ship-inspired booth. At ito pa ang nakakamangha, dahil totoong beach sand ang tinatapakan ko dito. O diba, parang na rin ako nakapagdagat. Pati ang hagdan may buhangin galing dagat. Tara at pasukin natin ang kanilang kakaibang booth. O diba, para ka talaga nasa ilalim ng dagat. At ayan, para makita ko totoo talaga namang hinawakan ko pa yung buhangin. At dahil ang bayang ito ay nasa gilid ng dagat, sagana sila sa yamang dagat. At mga ibang produkto gaya ng mga basket at syempre ayan na ang mga daing at mga tinapa. Makapabisin nga'y at mas lalo pang gumandang kanilang booth nung kinagabihan na. Dahil hindi lang yung barko ang may ilaw, pati ang kanilang scarecrow abay umiilaw din ang mata. Kaya naman kung ang hanap mo'y magaganda at gwapong angkan, tara na sa Bayan ng Divilacan. Halina't mapahanga sa ganda ng booth ng lungsod ng Kawayan, the ideal city of the North, and the first smarter city in the Philippines. At kilala rin sa kanilang Gawa-Gawayan Festival. Tara at samahan niyo kong pasukin ang ipinagmamalaking booth ng Kawayan City. Sino ba namang hindi mapapabili sa dami at ganda ng kanilang mga produkto? At isama mo pa ang kanilang native chandelier na gawa rin sa Kawayan. At di lang yan, dahil may mga produkto rin sila na pwedeng pang-accessories gaya ng, ayan, mga bag. Nagawa din mismo sa Kawayan. O diba, hand-painted pa yan ha? Saan ka pa? Bili na! At dahil budgetarian tayo ngayon, abay, okay na tayo sa mga pa-window-window shopping na lang. Konkonamet! At sa lahat ng mga scarecrow na aking nakita, dito talaga ako na super duper mega ultra supra power na impress talaga ng bonggang-bongga. Dahil sa atake nitong contemporary style. Kaya naman, tara na't makipagsabayan sa ganda ng booth ng Kawayan. Atin namang pagmasdan ang booth ng Bayan ng Cabanatuan, the home of Kangkanen Festival, and the Agri-Growth Municipality of Isabela. Shout out na pala sa lahat ng mga naging estudyante ko sa La Salette of Cabanatuan. Lalong-lalo na kila Adrian, Ligzet, Glenford at iba pa. Ganon din kila Warren, Archie, Dindo at marami pang iba. At ito talaga ang pinakalamiss ko sa Bayan ng Cabanatuan, ang kanilang muriekos. Dahil sigurado, pag natikman nyo, hahanap-hanapin ninyo. Parang ako lang, pagkatapos nun, hinahanap-hanap ko na siya. Kaso, may nahanap na siyang iba. Ko naman. Kaya naman, para hindi ka na maghanap at hindi ka nila iwan, tara na't pasukin ang booth ng Bayan ng Cabanatuan. Halina't mamangha sa booth ng Bayan ng Luna, na kilala bilang Progressive Farming Municipality ng Isabela. Natanyag din sa kanilang Bato Art Festival. Tara, ating pasukin ang kanilang booth at tignan kung ano-ano nga ba yung mga produkto na pwedeng mabili. At talaga namang pinanindigan ng kanilang fiesta ng Bato Art Festival dahil eto lang naman, may mga nakadikit na mga bato sa kanilang booth. Isama mo pa ang portrait ni General Luna. Dahil pati ang kanilang scarecrow, ayan, ala General Luna ang atake. Nagtangset! Kaya naman, para na't makiisa sa ipinaglalaban ng mga taga-Luna.
Ngayon naman ating pasukin ang booth ng bayan ng Quirino, Isabela. Kilala bilang agri-based municipality ng probinsya at sikat din ng kanilang Baraniw Festival na ginamit nga bilang buhok ng kanilang giant scarecrow. Kaya naman tara ating pasukin ang kanilang booth. At eto nga ang nakapukaw sa aking pansin dahil ang booth nila gawa lang naman sa shell ng tahong. Ngayon naman ating tignan ang kanilang iba't ibang produkto. Sa dinami-dami ng kanilang produkto, ito ang nakaagaw ng pansin sa akin. Ang mga nagagandahang painting na gawa mismo sa kahoy. O diba, ganyan ka-artistic ang mga taga-Quirino. At mas nadagdagan pa nga ang ganda nito nung kinagabihan na. Dahil sa baritingkad na kulay na ipinalamuti sa loob at labas ng kanilang booth. Kaya naman kung ang plano nyo ay makakita ng mga masterpieces na gawang Pilipino, tara, pasukin ang booth ng bayan ng Quirino. Atin namang subukang tignan ang pinagmamalaking booth ng bayan ng Angadanan na kilala sa kanilang Gakit Festival. At di lang yan, dahil kilala rin sila sa kanilang Angadanan Robusta Coffee brand na sila mismo ang gumagawa. Tara at ating pasukin ang kanilang booth. Dito ko lang pag-alaman ng pangapangkat etniko palang nandito ay mga Gadang. Hindi lang pala siya sa Biskaya dahil meron din palang ganito sa Isabela. Sila din ay magaling sa paggawa ng mga native furnitures gaya ng mga ito. At shout out ang ating pala kay Engineer Joel Alog na dati kong kaboardmate sa Nueva Vizcaya. Kaya naman, tara na't pagmasdan ang ganda ng booth ng Angadanan. Halina't tuklasin natin ang booth ng bayan ng Dinapigi, the Hidden Paradise of the North. At kilala rin sa kanilang Hilada Festival. Lahat nga ng mga babaeng scarecrow, ito sa tingin ko ang pinakamaganda. At kasatnumot gamen, nakaproject ne. Sla sumali nga iti Queen Isabela 2026. Isa rin pala ang Dinapigi sa mga coastal towns ng Isabela. Kaya naman, kung ang hanap mo ay mga babaeng madiskarte at hindi pa bebe, tara na sa bayan ng Dinapigi. Ngayon naman ay ating pagmasdan ang booth ng bayan ng San Pablo. The oldest town or pueblo in the province of Isabela. At sikat din sila sa kanilang Baka Festival. Sa bayan din ng San Pablo makita ang tallest bell tower in Cagayan Valley. At sa lahat ng scarecrow, itong booth na to ang may pinakamaraming scarecrow, akalain mo 6 ba naman? At nagpapakita ng bayanihan. Kaya naman kung ang hanap mo ay bayanihan at gusto mong matuto, tara na't pasukin ang booth ng San Pablo. Halina tayo tumuloy sa booth ng bayan ng Etxague, the Queen Town of the South, the education capital of Isabela, at kilala rin sa kanilang Bakaw Festival. At sa lahat ng mga booth, isa ito sa pinakagusto ko dahil sa kanyang Grecian-inspired na design at lalong-lalo na pag pinailawan sa gabi. O diba, ang ganda, para ka lang nasa Europe. Kaya naman, kung gusto mong gumanda sa gabi, tara at pasukin ang booth ng bayan ng Etxague. Ngayon naman, ating tuklasin ang booth ng bayan ng Jones, na kilala bilang historic agricultural town ng Isabela. At sobrang famous din sila sa kanilang Pinilisa Festival. O diba, napaka-unique na kanilang scarecrow. Hindi mo alam kung may hawak na cellphone or baka vlogger siya. Ngayon naman, ating pasukin ang kanilang booth para makita kung ano nga ba yung mga produkto na pwede nilang i-offer sa probinsya ng Isabela. Sagana lang naman sila sa mga pagkain, gayon din sa mga basket at mga walis. At mas gumanda pa nga ang kanilang booth, lalong-lalo na pag nailawan na sa gabi. O ayan na naman si Vlogger Scarecrow at ang kakaibang booth ng bayan ng Jones. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na't pasukin at tuklasin ang kakaibang booth ng bayan ng Jones. Ngayon naman, ating silipin ang booth ng bayan ng Palanan, the historic capital of Isabela.
Kilala rin sa kanilang Sabutan Festival. Isa rin ang palanan sa mga coastal areas ng Isabela. Kaya naman, sagana rin ito sa yamang dagat. At di lang yan dahil magagaling din sila sa paggawa ng mga handicrafts gaya ng mga ito. At syempre, magpapahuli ba ang paborito ko? O ayan na ang mga danggit, naggimasan. At syempre, dahil malapit sila sa dagat, ang kanilang scarecrow ay inspired sa isang sirena. Kaya naman, kung gusto mong ang Shotomoy hindi ka iwanan, tara na't pasukin ang booth ng Bayan ng Palanan. And finally, tara, welcome to our humble town, ang Bayan ng Quezon, the weaving capital of the province of Isabela. And super duper mega ultra supra famous sa aming Danggayan Festival. O diba, iso amin ti katatangsitan. Ilaban ko tabla ko nakmat. O, kita nyo magtirabi diba? Iso amin ti katatangsitan ko nakmat. Ito actually ang bias ko, o diba? Syempre, aray mo. O diba, tumangsik na talaga. Kumabog, sumiplag, sumalapid. Amom no apay, damdama, kitam nga to, adati balasang gararamid iti basta dayjay. Madi ata di balasang madi nga dayta. Shout out na pala kay Sir Dylan at kay Ma'am Vien, ang totoong Danggayan Queen. At kasama na ang buong team. Eto lang naman ang loob ng aming booth. Ayan, eto nga po pala ang aming mga products na pwede nyong bilhin. Adakat na nga pinakurat, mushroom curls, at marami pang iba. Ayan din ang aming mga inabel. Ngayon naman, tara na't akyatin ang second floor. Ano kayang pwede makita sa second floor? Eto lang naman yung machine na ginagamit para gumawa ng inabel. Shout out na pala sa aming municipal mayor na si Sir Daryl Gascon. Ganon din ang aming municipal vice mayor na si Sir Jimmy Gamazon Jr. At sa lahat ng municipal officials ng aming bayan. Mabuhay ang Bayan ng Quezon! At eto nga ang proseso kung paano ginagawa ang tela ng aming bayan, ang inabel. Isa ito sa pinakasikat na produkto ng aming bayan. Kaya naman, kung ang hanap mo ay pagkakaisa o daggayan, tara na't bisitahin ang booth ng Bayan ng Quezon. Atin nang nasaksihan at natunghayan ang mga kakaiba at iba't ibang booth ng bayan at syudad ng probinsya ng Isabela. Kaya naman nakakamangha ang mga angking galing at talento ng mga taga-Isabela. Dahil naipakita natin sa buong mundo that our talents are world-class quality. Mabuhay ang Bambanti Festival! With this year's theme, Innovations Through Tourism. Bagong tuklas sa bagong bukas. Mabuhay ang Bambanti Festival! Mabuhay ang lalawigan ng Isabela! At muli, maraming salamat!